Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi yung nakita po nating balita na kung saan sumabog po etong si Joshua Garcia dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hiwalayang Katniel mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung mga leading man or yung mga lalaki na naghahangad na makatambal po etong si Catherine Bernardo mga kababayan. At dito mapapag-usapan at matatalakay din po natin yung matinding banat ni Vice Ganda sa mga cheater katulad ni Daniel Padilla di umano. At bago pa po tayo magpatuloy mga kababayan, matatalakay din po natin dito yung lumalabas na balita na kung saan ay nililigawan daw po ni Alden Richard etong si Catherine Bernardo. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga sulok na mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo o ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So ngayon mga kababayan, etong una natin pag-uusapan, etong nakita natin na ipinost po ng Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, Marky Miranda bet maging collab team, etong si Catherine Bernardo. So basahin po natin yung nilalaman. Eto daw, kung bibigyan daw ng pagkakataon ng aktor na si Marky Miranda na pumili ng collab team, si Catherine Bernardo raw yun. Alam naman natin mga kababayan, kahit sino hinahangad talaga na makalab team etong si Catherine Bernardo, lalo na ngayon at hiwalay na etong si Catherine at saka etong si Daniel. Kaya nga sabi ko sa inyo doon sa vlog na inilabas po natin kanina na malaya ngayong makakagalaw etong si Catherine Bernardo at makakapaghanap at makakatanggap ng mga proyektong malalaki, ano po, na may katambal na ibang mga aktor dahil nga wala na sila nitong si Daniel. Dahil kung matatandaan nyo naman, may mga lumalabas din naman balita na nung panahon na etong si Catherine Bernardo inaalok ng ibang proyekto, medyo may kahigpitan talaga etong si Daniel Padilla. At ayaw na ayaw nga nito nagawin ni Catherine yung mga ayaw ni Daniel. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito sa episode ng Kalogan ni Mark Logan at DJ Malen sa Teletabloid, natanong si Marky Miranda kung sino nga raw ba ang gusto niya makapareha sa isang movie o teleserye. Sabi pa dito, walang pag-aalinlangan sinabi ni Marky na si Catherine nga iyon dahil sa galing daw nitong umarte. Magaling kasi umarte si Catherine, yung tipong parang hindi kasi siya umaarte, pero acting niya, alam nyo na natural, paliwanag ni Marky. Sabi niya rin na kahit naman sinong ipareha sa kanya ay halos lahat basta kung ano ang ikaangat ng kanyang karera sa showbiz ay doon daw siya. Matatanda ang unang nakilala si Marky bilang isang house player sa season 10 ng reality show na Pinoy Big Brother. Pero inyo mga kababayan na si Marky Miranda, gusto niya talaga na makapareho po etong si Catherine Bernardo. Gaya nga nasabi ko mga kababayan kanina, hindi na talaga katakatakayan dahil alam naman natin kung anong kapasidad merong si Catherine Bernardo. At pagdating sa larangan ng pag-acting ay talagang parang natural lang, pero dalang-dala ang lahat ng mga tao, talagang sinusuportahan at pinapanood ng mga tao dahil nga sa sobrang galing nitong si Catherine Bernardo. At yun yung kanyang kapasidad na kahit sino papangarapin mga kababayan na makapareha etong si Catherine. Kung tutuusin nga mga kababayan, kahit pagbasihan natin yung sinasabi ng mga netizen, ninyong mga nanonood, sinasabi nung iba na hindi daw kawalan etong si Daniel Padilla dito kay Catherine dahil nga daw kahit walang-wala etong si Daniel Padilla kayang-kayang buhatin ni Catherine Bernardo yung kanyang karera. Lalo na ngayon mga kababayan at wala na itong si Catherine at saka itong si Daniel. Malaya na si Catherine makakagalaw at makakatanggap ng mga big project na iba't ibang mga aktor yung makakapareha niya katulad ditong sina Alden Richard na makakatulong talaga ng malaki sa kanyang karera. So kayo mga kababayan, ano pang opinion ninyo hingil po dito sa pangangarap ng ibang mga aktor na makakapareha po etong si Catherine Bernardo? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi ninyo hingil po diyan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin galing po sa Abante. Una sa balita, sabi po dito, Vice Ganda tinalakan, boylet na cheater. Sino kaya ang pinatatamaan dito? Si Daniel kaya? O si Sian Lim?
Sabi po dito, tila napuno at hindi nakapagpigil si Vice Ganda sa isang manloloko ha. Nadala nga siya sa kwento ng mag-ex especially for you. Segment nila na umaming ng babae kahit may jowa pa. Pinagdiina ni Vice sa naturang contestant na walang excuse ang pagiging cheater. Tama naman nga mga kababayan, kahit anong paliwanag ni Daniel Padilla, kung totoo man yung mga ibinabato sa kanya, yung mga pambababae niya, wala talagang excuse yan. Hindi niya pwedeng sabihin na nadala lang siya, hindi niya pwedeng sabihin na noong mga panahon malungkot lang siya at meron silang hindi pagkakaunawa ni Catherine Bernardo, kaya niya nagawa yon. Alam niyo mga kababayan, kung talagang mahal nga ni Daniel etong si Catherine, hindi niya magagawa lokohin yon. Kasi kung titingnan po natin dun sa ginawa ni Daniel Padilla, eto i-example lang natin sa si Daniel Padilla, wala talaga pong excuse sa pambababae. Ano po, so sabi pa dito, hindi matanggap ni Vice ang pag-amin ni Marco na nakipaglandian siya sa isang babae habang may girlfriend siya, pero hindi naman daw sila nagkaroon ng relasyon. So sabi pa dito, hindi naman kinakailangan na magkaroon ka din ng relasyon para maging cheating yon. You were cheating, talak ni Vice. Sabi pa dito, nag-react naman ang madlang people sa audience sa napag-usapan ni na Vice at Marco. Maririnig silang naghihiyawan at tila sumasang-ayon sa sinabi ni Vice. Paalala lang po madlang people, kalma lang po, hindi to face-to-face, biro ni Jong na ikinatawa naman ng mga host. Hindi, tingin ko dito mga kababayan, yung patama ni Vice, hindi kay ano yon, hindi yon dun kay Marco. Kung hindi, kay Daniel Padilla yon. Kasi alam naman natin mga kababayan, kaibigan nga ni Vice si Daniel at saka si Catherine. Pero mas papaboran ni Vice dito kung tutusin etong si Catherine. Kasi nga, si Catherine yung biktima dun sa relasyon ng hiwalayan ng Katniel. Kasi si Catherine yung niloko dun at pinaglihima ni Daniel. Diba sabi pa dito, sabi pa dito, mas makakatulong sa healing ng isa't isa kung aminin nyo na talaga yung problema sa ni Vice kay Marco at sa ex nitong si Lily. Kaloka ha. So ngayon parang ganito lang din yan. Yung sinabi ni Vice, mas makakatulong kasi sa relasyon or sa breakup nitong Katniel kung aaminin nila kung ano yung dahilan ng kanilang paghihiwalay, para hindi na rin umabot sa kung saan kung sino-sinong tao na lang yung nababatikos at nasasangkot at napapasali dito sa hiwalayang Katniel. Ano po, dahil kung tutuusin talaga mga kababayan, gaya nga nasabi ko doon sa mga latest vlog natin, nakakay Daniel talaga yung salitang pag-iwas. At kung gusto niyang iwasan talaga yung mga babaeng lumalapit sa kanya, kaya niyang iwasan yon. Wag lamang silang magkahiwalay nitong si Catherine Bernardo. Pero anong ginawa ni Daniel? In-entertain niya pa at nagpapakonvert pa siya di umano sa kondo. Kung totoo man yung mga balitang ibinabato dito kay Daniel Padilla mga kababayan. Pero kung tutuusin talaga, dun sa mga sinabi ni Sian Gasa na napakaraming babae, ibig sabihin napakarami ding beses na nag-cheat at ng babae etong si Daniel Padilla dito kay Catherine. Kaya kung ako talaga ang tatanungin yung mga kababayan, para sa akin much better kung magkakabalikan sila, okay. Pero kung tutusin, yung tipong pagkakabalikan itong si Catherine Bernardo at saka nitong si Daniel Padilla, para sa akin wag na lang. Kasi unang-una, alam naman natin kung tutusin talaga nasakta ng matindi etong si Catherine dito sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla at na-issue pa nga sa iba't ibang babae etong si Daniel. Ano po, kasi kung titingnan natin ngayon mga kababayan, okay na si Catherine talagang sunod-sunod na yung blessing na pumapasok sa kanyang buhay at talagang nag-improve ng matindi yung kanyang buhay nung nawala si Daniel sa kanyang buhay mga kababayan. At talagang masasabi din natin na malayang makakagalaw itong si Catherine sa mga bagay na gusto niyang gawin. Pero dito mga kababayan, eto yung sinabi dito ni Vice is para kay Marco. Pero kung lalaliman nyo po yung pangunawa ninyo, alam natin kung sino talaga yung pinapatamaan at tinutukoy dito ni Vice na cheater. Alam kong alam nyo yun. Ano po? So anyway, kayo, ano po masasabi ninyo dito sa naging banat ni Vice Ganda patungkol po sa mga cheater? Naniniwala ba kayo na dun sa banat ni Vice Ganda ay si Daniel Padilla po yung isa sa pinapatamaan niya na cheater mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo. Hingil po dito mga kababayan, dahil alam ko naman yung mga matatagal dito, lalo na yung mga TVJ supporter, alam ko pag bumanat si Vice Ganda at alam kong alam nyo yon, talagang may pinapatamaan po yan. Kaya nga mga kababayan, itong si Vice Ganda,
nabira ni Nanay Christopher Min kasi yung mga gantong galawan niya, yung mga ganitong banat niya, alam naman natin kung sino talaga yung pinapatamaan, at dito sa puntong ito, alam natin kung sino yung tinutukoy niya dito. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano masasabi ninyo dito sa naging banat ni Vice Ganda mga kababayan. Ano po, so punta naman po tayo sa next topic po natin patungkol po dito sa pagpapakilig daw po nitong si Andrea Brillantes or netong si Kyle mga kababayan. Ano po, so sabi dito, basahin po natin yung nilalaman. Eto daw, mukhang effective ang pagpapatrending sa Kaydra Love Team ng mga funny. Nababaling na kasi ang atensyon ng mga netizens sa kanilang love team at mukhang nababawasan na mga isyong idinadawit si Andrea Brillantes sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, Miles Ocampo at Elijah Canlas. So ngayon mga kababayan, ang pagbabasihan natin itong paliwanag na ito na nababaling na daw po dun sa Kaydra Love Team yung issue mga kababayan, at hindi na daw po dito sa issue ng hiwalayang Katniel at Miles Ocampo at saka Elijah Canlas. Nakikita ko dito mga kababayan, ginagamit lang nila itong si Kyle para mapagtakpan yung pagkakadawit itong si Andrea Brillantes dun sa mga issue katulad ng sa Katniel. Kasi kung makikita nyo sa kainitan ng pagkakadawit ng pangalan ni Andrea dito sa Katniel breakup at saka sa Miles Ocampo and Elijah Canlas breakup mga kababayan, biglang sumusulpot etong tambalang Kaydra, etong etong Kyle at saka itong Andrea Brillantes biglang sumusulpot. So ngayon kung titingnan po natin, talagang ginagamit lamang po itong si Kyle para pagtakpan yung issue at pagkakadawit itong si Andrea sa mga breakup na hinihinalang may kinalaman itong si Andrea. Yan yung nakikita ko dyan mga kababayan. So sabi pa dito, ito daw, kilig na kina Kylie Chari, Andrea mga funny. Kaya naman nag-ingay sa X or dating Twitter ang Kaydra. Trending ang video kung saan makikita ang dalawa na nakatayo sa pedestrian lane at bigla ang hinila ni Kyle si Andrea at patakbong tumawid sa kalsada. Syempre pa kilig-kiligan ang Kaydra fans at super share sila ng nasabing video hanggang sa mag-trending itong Martes ng hapon. Sabi pa dito kung babasahin pa natin, ito daw yung tweet. Tweet nga ng isang Kaydra fan, grabe hila ni Kaylito, kulang na lang matanggal braso ni Blight. Huwag kasi magharutan sa daan. Yan tuloy na pala nyo, charot lang, ang saya namin talaga. Pero hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga marites sa social media ang ginawang ito ni Kyle at Blight. May mga tumalak sa biglaang pagtawid ng dalawa. Pagtakbo kasi nila ay biglaan ding umandar mga sasakyan na nakatigil sa harap nila. Nakasuot rin ng headset ang dalaga na delikado raw sa mga tumatawid. Buti na lang daw inalalayan si Andrea ni Kyle. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Pero kung akong tatanungin nyo, etong si Kyle ay ginagamit lamang po itong mga fans nitong si Andrea para pagtakpan yung pagkakadawit ng pangalan nitong si Andrea mga kababayan dun sa hiwalayang Katniel at dun sa hiwalayang Miles Ocampo at Elijah Canlas. Dahil kung matatandaan nyo, mas tinututukan pa rin ng publiko yung paliwanag ni Andrea kung bakit nasangkot yung kanyang pangalan sa hiwalayang Katniel at kung may katotohanan ba yung binitawang salita nitong si Sir Ogie Diaz dun sa kanyang vlog na etong si Andrea at saka itong si Elijah ay napanood po ni Miles Ocampo yung kanilang chupageti moments. Nalubhang ikinagalit mga kababayan itong si Miles Ocampo na naging dahilan kung bakit nabasag yung cellphone po nitong si Miles. So ngayon, kayo mga kababayan, ano po ang tingin ninyo hingil po dito? Naniniwala ba kayo mga kababayan na etong si Kyle ay nagagamit lamang po para pagtakpan etong issue na nasasangkutan itong si Andrea? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi at may i-comment nyo po dito sa ating tinalakay article na ito. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo dyan. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic natin na kung saan sumabog sa galit etong si Joshua Garcia dahil po sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hiwalayang Katniel. Kung matatandaan nyo, may naglabas kasi ng fake post na kung saan mga kababayan meron daw binitawang salita etong si Joshua Garcia patungkol kay Daniel Padilla. So kung matatandaan nyo, eto yung naka-quote, basahin natin. Sabi daw dito nitong si Joshua Garcia, breaking news pa nga, ayan, matagal na kitang sinabihan na ayusin mo yung ginagawa mo at yung relasyon ninyo ni Kat. Pero hindi ka nakinig at tinuloy mo yung mga kalokohang ginagawa nyo
ni Andrea. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Pero kung titingnan po natin na nag-post po nito etong breaking news na mayroon pong 6,000 mahigit na followers. So kung titingnan po natin, eto, grabe yung react ko. 94,000 yung nag-react agad mga kababayan. Ano po, so basahin natin sabi dito, Joshua nilaglag si Daniel Padilla. Joshua Garcia, alam pala lahat ng kalokohan ni Daniel Padilla. Si Joshua ang pinalit ni Daniel kay Dominic. Sabi pa dito, sorry bro DJ, but this time, I'll go for Kat. Matagal na kitang sinabihan na ayusin mo yung ginagawa mo at yung relasyon ninyo ni Kat. Pero hindi ka nakinig at tinuloy mo yung mga kalokohang ginagawa niyo ni Andrea. Akala ko makikinig ka pero lumabas lang ata sa mga tenga mo yung sinasabi ko sa'yo. Yung sa Spain with Andrea, totoo yun. Sorry bro pero hindi kita pagtatakpan. Yan yung sabi dito mga kababayan. Ang tanong, may katotohanan ba etong post na ito? Kasi kung titingnan po natin, eto para sa akin na hindi naman magsasalita ng ganito etong si Joshua Garcia kasi unang-una alam naman natin na mas poprotektahan ni Joshua Garcia yung kanyang karera at never naman nating nakita na nasangkot sa mga ganitong usapin etong si Joshua Garcia. Para sa akin, in my own opinion lang naman mga kababayan, hindi siya makikialam sa mga ganitong breakup issue. Hindi siya makikisawsaw sa ganyan. At mapapansin nyo naman mga kababayan, kapag ka tinatanong niya ng mga netizen, laging dead ma yung sagot nitong si Joshua Garcia. Ngayon, basahin po natin itong nakita nating balita. Eto mga kababayan, kung may katotohanan ba yan. So sabi po dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, ito daw, Joshua Garcia Imberia sa kumakalat na fake news. So ibig sabihin fake news lang po yung binasa natin kanina na kung saan hindi daw pinagtakpan itong si Joshua Garcia etong si Daniel Padilla dahil alam naman natin mga kababayan na etong si Joshua at saka itong si Daniel matalik na magkaibigan po yan. Ngayon mga kababayan, parang ang dating kasi nagtraidor etong si Joshua dito kay Daniel at siniraan etong si Daniel sa publiko, parang ganon. So basahin po natin etong nilalaman ng Abante, tunay na tabloidista. Ito daw, nilinaw ng aktor na si Joshua Garcia na walang katotohanan ng kumakalat na quote card na kasama ang kanyang larawan. Sa post sa X or dating Twitter, sinabi ng aktor na fake news ito. Ang sinasabing fake news ni Joshua Garcia ay tungkol sa kumakalat na quote card kaugnay sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Fake news ng aktor. Eto, kung makikita ninyo mga kababayan, yan, isinare po ni Joshua Garcia sa kanyang Twitter account etong salitang fake news na nakalaki po yung kanyang muka na may nakalagay na quote card or may nakalagay na salita na kung saan inilalaglag po etong si Daniel Padilla. So sabi dito, yan, itinag si Joshua Garcia. Oh, ang daming nauto, mga tao nga naman. Hindi talaga may iwasan na madami pa rin ang mga mauuto-uto. Mga madaling paikutin ng fake news, how sad. Yan, pero kung titingnan nyo, niliwanag po yan ni Joshua Garcia at sinabi niyang fake news yung kumakalat na post patungkol po sa panlalaglag niya di umano dito kay Daniel Padilla. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin, ayan. May iba't iba namang hirit ang mga netizen sa post ni Joshua. Hahaha, alam na namin yan. Syempre, tinotolerate nyo rin. Madaming fake news di lang sa FB pati sa YT. Galing nila mag-imbento ng kwento. Pasensya ka na Joshua. Nagpapakalat sila ng maling impormasyon sa inang iba. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, fake news po talaga ito. Kasi unang-una, gaya nga ng sabi ko kanina, si Joshua Garcia at saka si Daniel Padilla matalik na magkaibigan yan. Ngayon mga kababayan, sa usaping Katniel issue, hindi makikialam yan si Joshua. Lalo na pagkatatanungin yan sa usaping hiwalayang Katniel. Never makikialam yan at never magbibigay ng mga pahayag patungkol dun sa kanyang matalik na kaibigan si Daniel Padilla at dito kay Catherine Bernardo. Hindi manghihimasok at makikisali yan dahil unang-una, once na magbigay ng opinyon at pakiramdam ng kampo ni Catherine na hindi maganda mga kababayan yung sasabihin ni Joshua, mababati ko sa itong si Joshua. Ganon din naman mga kababayan sa kampo nitong si Daniel Padilla. Kung sakali magkamali na sasabihin, etong si Joshua, automatic mababatikos po yan.
Kaya anong gagawin ni Joshua Garcia? Puprotektahan niya yung kanyang image. Hindi siya makikisalit makikisawsaw sa mga maiinit na issue ngayon na may kinalaman po yung kanyang mga matatalik na kaibigan. Ano po, para iyan lang naman yung para sa akin. So ngayon, eto pa yung isang balita mga kababayan na talagang nagpaliwanag yung fake news na kumakalat patungkol po dito kay Joshua Garcia. Etong vlog na inilabas po nitong si Nanay Christy Permen, na kung saan niliwanag po ni Nanay Christy na wala pong katotohanan yung mga kumakalat na balita na kung saan ay inilaglag nitong si Joshua Garcia etong si Daniel Padilla. So bago po natin i-play etong video ito mga kababayan, na kinikredit po natin ito sa 1PH dito po kay Nanay Christy sa Christy Per Minute mga kababayan. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa 1PH, mag-subscribe na po kayo. Ganon din po mga kababayan sa Showbiz Now na ni Nanay Christy Permen. So ito po, i-play na po natin etong video pong ito. Hindi po ito atin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin. Yun lalin anak, marip po sa girl ka talaga kahit kailan. Ayan. O dito na tayo. Kay Joshua girl, nakakaawa naman itong batang ito. Nagkalat yung mga fake news, di ba? Opo. Talagang pati siya sinama na rin kahit nananahimik na alam naman natin na hindi siya makikisawsaw dyan sa mga ganyan dahil magkarelasyon yun. At saka magkaibigan sila ni Daniel. Tama. Diba? Sinabihan daw niya, sinabi ko na sa iyo noon pa, tigilan mo na yung mga kalokohan mo, hindi ka nakinig. At totoo po, yung sa Spain, sa kanila, ni Blight, totoo po yun. Walang-wala sa itsura at kategorya nitong si Joshua Garcia na magsasalita laban sa kanyang kaibigan. Hindi po totoo. Kahapon, binanggit na po namin yan. Pero idiin pa po natin ngayon. Mas tukuyin natin na wala pong katotohanan. Fake news po yan. Meron ba naman mga ganyan maglalaglagan? Di ba naman? Alam mo talagang next. Pero yun yung mga kababayan na kung iisipin talaga natin, ito kasi yung mga pages kasing iba, yun yung nagpapakalat ng fake news. Alam nyo kung tutusin, wala namang masamang makisawsaw sa issue ng hiwalayang Katniel. Walang masama kasi bukas na libro na yan na talagang sa social media nila inilabas. Natural marami talaga magbibigay ng komento dyan. Ang problema lang kasi dun sa iba, mga kababayan na nakikisawsaw sa isyong ito, gumagawa at naglalabas po ng fake news. At hindi lang yon, kung sino-sinong pangalan ng kanilang kinakaladkad. Yun yung problema. Tulad dito si Joshua Garcia, alam naman natin na nananahimik po yan. At hindi po yan basta-basta makikisali sa mga ganyang sa mga ganyang klase ng usapin na kung saan kanya mga kaibigan yung nasasangkot. At saka po relasyon na may relasyon yan kung tutuusin. Ano po, kaya malabong makisali dyan etong si Joshua Garcia. Hindi ko maintindihan dun sa iba na nagpapakalat ng fake news kung bakit nyo na-attempt na mag-imbento ng fake news patungkol po dito sa hiwalayang Katniel. Kung may galit kayo dito sa Katniel or dito kay Daniel Padilla o dito kay Catherine Bernardo, talakayin nyo sana ng mas maayos, hindi yung mag-iimbento ng kwento para lang masabi na marami kayong views or tumaas yung inyong mga engagement. Diba dapat doon pa rin tayo lagi sa tama? Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Siyempre, alam mo, tatangkilikit talaga ng mga hindi masyado nakakilala sa mga nababanggit na pangalan yan Kaya lahat ginagamit nila yung mga gumagawa nito na ang gagaling gumawa ng script, sobra, na alam nila kung paano pa iikutin at paano tatawagin ang pansin ng mga publiko. Iba? Totoo yan. Ang gagaling nilang gumawa ng script talaga. Yung mga kwento nila, paniniwalaan mo. Samantalang yung mga artistang binabanggit nila, walang kamalak-malak. Walang alam tungkol sa kanila mga sinasabi. Sabi ni Ching Bautista Silverio, Nay, love wins. Totoo yan, anak. At saka kung titingnan natin mga kababayan, stop muna natin yung video ni Nanay. Kung titingnan po natin, talagang sa panahon ngayon, lalo na yung mga magagaling mag-imbento ng fake news, tuwan-tuwa yan. Kasi unang-una nga, hanggat walang matibay na dahilan kung bakit naghiwalay itong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine Bernardo, talagang magtutuloy-tuloy ang paglipana at pagkakalat ng mga fake news na katulad po niyan. Kasi nga mga kababayan, yung mga fans ng Katniel hanggang ngayon nagtatanong pa rin kung bakit naghiwalay yung kanilang mga idolo. Ngayon mga kababayan, sasamantalahin yan ng mga nagpapakalat ng fake news at gagawin nilang lahat para lamang makakuha ng maraming engagement dun sa mga fans ng Katniel hanggang ngayon naghahanap ng matibay na dahilan kung bakit naghiwalay yung dalawa. Kaya konting post lang mga kababayan na manggaling kay ganito, kay ganyan na artista na sinasabing ganito si Daniel or ganito si Catherine, yan ay papanoorin at papanoorin po ng napakaraming tao. Kasi nga yung mga fans ng Katniel ngayon, kung tutuusin talaga, kalat
dahil naghahanap po sila ng sagot sa kanilang tanong kung bakit humantong sa ganon yung kanilang mga idolo. Ganun po yan mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Kilala nyo ako. Kapag hindi mula sa puso ko ang aking sasabihin, magsasarado na lang po ako ng aking bibig. Tama Pero po. kapag galing sa puso, itatawid ko po yon sa publiko. Lahat ng sinasabi ko, paninindigan ko at ginagawa ko dahil gusto ko, dahil mahal ko, di ba? Kaya ngayon mga kababayan, yung mga fans ng Katniel at saka yung ibang fans na mga celebrity, basta may nakita kayo na isang kahinahinalang post, lagi ninyong tututukan na itong Christy Per Minute. Kasi mga kababayan, ito yung isang programa na talagang naglalabas ng totoong balita. Ano po, patungkol sa showbiz. At talagang ito, gaya nga na sabi ni Nanay Christy, kapag hindi siya sigurado sa sasabihin niya, titikom na lang niya yung kanyang bibig para hindi pa makapaglabas ng salita mga kababayan. Ano po, so ngayon, kung tutusin talaga, eto nanggaling na kay Nanay Christy Permin na wala talagang katotohanan. Yung kumakalat na post na kung saan inilaglag ni Joshua Garcia, etong si Daniel Padilla, at pinatotohanan ni Joshua Garcia yung patungkol sa Spain one night stand. So maliwanag po yan at yun din naman ang tingin ko kay Joshua Garcia na hindi po siya basta-basta makikisali sa mga ganyang klase ng usapin. Kasi unang-una, may karir po yan na pinoprotektahan at matalik niyang kaibigan, etong si Daniel Padilla. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ayon. Yes. Tama po, Nay. Mas maganda yung mas marami kang kaibigan kaysa mas marami kang kaaway. Tama. Saludo ako sa inyo, Nay. Kaya love na love po kita, sabi ni Boyzy Karagay. Boyzy, napakabait sa atin ng kapalaran, di ba? Alright. Ang dami-dami ko rin pong sobra at kulang sa buhay na ito. Ang dami ko rin po nasaktan. Marami rin po akong pagkakamali. Pero patuloy po akong kinakasihan ng panahon. Ano pa ba ang hihingin ko? Di ba? Napakabait ng kapalaran. Yun. So yun mga kababayan, napakinggan nyo naman po yung paliwanag ni Nanay Christy Permin patungkol po dun sa pagkakadawit ng pangalan ni Joshua Garcia sa hiwalayang Katniel. Maliwanag naman pong ipinagdiinan nitong si Nanay Christy Permin na talagang walang kinalaman or walang kahit na anong ipinopost or pahayaga itong si Joshua Garcia dun sa hiwalayang Katniel. Kaya yung mga nagpapakalat ng fake news dyan, tigil-tigilan nyo na po, irespeto nyo yung mga fans ng Katniel. Ano po na hanggang ngayon naghahanap ng matinding katanungan sa kanilang isipan kung bakit naghiwala yung kanilang mga idolo. Ano po, at yung mga fans ng Katniel na umaasa na someday magkakabalikan yung kanilang mga idolo. Pero kung ikaw talaga, eto para sa mga fans ng Katniel, kung ikaw talaga sumusuporta sa Katniel, pagka-love team man sila or hindi, susuportahan mo pa rin yan. Pero ngayon mga kababayan, isa lang yung, kung ako tatanungin nyo, isa lang yung hinihintay ko. Ano yon? Yung statement ni Andrea Brillantes patungkol sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hiwalayang Katniel at kung may katotohanan ba yung Chupageti video nitong si Andrea at saka nitong si Elijah Canlas. Yun lang yung hinihintay ko mga kababayan kung ako po tatanungin ninyo. So anyway, kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa matinding banat nitong si Joshua Garcia patungkol po dito sa pagkakadawit ng pangalan nitong si Joshua Garcia sa hiwalayang Katniel na sinasabi na inilaglag daw ni Joshua Garcia etong si Daniel Padilla at pinatotohanan yung nangyari sa Spain mga kababayan dito kay Daniel at dito kay Andrea na fake news pala mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano pong opinion at masasabi po ninyo hingil po dito sa video na tinalakay po natin. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Anyway, kinikredit po natin to sa Christy Per Minute sa 1PH mga kababayan. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa Christy Per Minute ni Nanay Christy Permin sa 1PH, mag-subscribe na po kayo. Ano po, at dito sa Showbiz Now na ni Nanay Christy Permin. Maraming salamat mga kababayan. Punta naman po tayo sa last topic po natin patungkol dito rin sa kumakalat na balitang ito na kung saan daw kinumpirma ni Alden Richard na nililigawan niya etong si Catherine Bernardo. Ito, binara din to ni Nanay Christy Permin. So sabi dito, kung babasahin natin to mga kababayan, ito daw yung sabi ni Alden Richard, actor. Yes, nililigawan ko siya. Official na inihayag ni Alden Richard na nililigawan niya ang co-star na si Catherine Bernardo na kalab team niya sa Hello Love Goodbye. Yan po yung sabi dyan. Ito, kung babasahin natin yung statement nitong Psycho, ito po yung nag-post. Sabi po dito mga kababayan, Alden official nang nililigawan si Catherine Bernardo. Nang tanungin si Alden Richard kung nanliligaw na ito kay Catherine Bernardo,
ay agad naman itong sinagot ng oo. Aniya, single na naman daw etong si Catherine at single din naman siya kaya walang magiging problema. Yan po yung sabi dyan. Alden expressed her readiness to face whatever challenge might come in their relationship. Yan po yung sabi dyan. So ngayon mga kababayan, yan po para sa akin kung ako tatanungin nyo gaano nga ba katotoo yan? Para sa akin fake news po yan. Kasi ito, marami ang nagtag sa akin ito ng mga fans ng Katniel. Sinasabi na kung may katotohanan daw po ito. Sa akin kasi mga kababayan, ako kasi fans ako ng Tito Vic and Joey. At ngayon, fans din ako kung tutuusin ng Katniel kasi napapanood ko yung kanilang mga movie. So ngayon mga kababayan, eto kasi malabong pumasok sa relationship etong si Alden Richard. Gaya nga nang sabi ko sa inyo mga kababayan, nung mga nakaraang araw, etong si Alden hindi to pwedeng pagsilosan. Bakit? Kasi unang-una, ang priority po nito trabaho. Trabaho lang yan Hindi nyo makikita na nanliligaw yung kung kani-kanino. Nakafocus lamang po yan sa kanyang trabaho. At saka kapag ini-interview etong si Alden, hindi po yan basta-basta nagbibitaw ng statement. Maingat po yan sa paglalabas at pagbibitaw niya ng statement. Lalo na ngayon. At alam naman ni Alden, nating lahat mga kababayan, na mainit-init pa ang usapin patungkol sa hiwalayang Katniel. Bagamat ilang buwan na nakakalipas, mga kababayan, buhat nung official na naghiwalay sila, nga ngayon lang nila inilabas yung patungkol dun sa kanilang hiwalaya na mas lalong nagpainit sa mga fans ng Katniel. At doon mga kababayan, alam naman natin na hindi magbibitaw ng ganitong klaseng pahayag etong si Alden Richard. Lalo na gaya ng sabi ko kanina, ang focus lang nito, karir lang niya at yung trabaho po niya. So ngayon, mga kababayan ko, ako tatanungin nyo, fake news po yan dahil naglabas din po si Nanay Christopher Min ng pahayag po patungkol po dyan. So ngayon, etong bidyong ito, sinasabi po dito, Alden Richard hindi nililigawan si Catherine Bernardo. Ayon po yan kay Nanay Christopher Min sa Christopher Minute sa 1PH. Ano po, ikinikredit po natin itong usaping ito dito po sa Christopher Minute. Mga kababayan, hindi po to atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Ito pong patungkol sa pagbara dun sa fake news na lumalabas na nililigawan daw po ni Alden Richard etong si Catherine Bernardo. Ano po, so ito, i-play na po natin. I-credit po natin to sa 1PH, sa Christopher Minute, mga kababayan. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa 1PH, mag-subscribe na po kayo. Saka po dito, sa Showbiz Now na ni Nanay Christopher Min. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin. Yung pinagpipistahan ngayon na issue na nanliligaw daw po si Alden Richards kay Catherine Bernardo. Alam niyo po, piliin po natin ang mga kwentong ating paniniwalaan. Tama. Hindi po totoo yan. Sa sunod-sunod na panayam po kay Alden Richards, ayaw niyang magsalita. Kahit kailan, ang sabi niya, bigyan natin ng pagkakataon na maghilom ang sugat na nagkahiwalay na magkarelasyon. Ayaw niya magkomento. So, paano niyo po sasabihin yung nililigawan mo nga ba si Catherine? Oo, nililigawan ko siya ngayon. Fake, naku po, fake news po yan. Di ba, Romel? Oo, nakakaloka talaga ang mga ang gagaling gumawa ng kwento at nakakatawa kasi sa kabila ng mga ganitong bagay-bagay, nagagawa pa nilang gumawa ng mga taong hindi involved, pinai-involve nila sa mga sitwasyon, magulo na, paguguluhin pa. Sana Oo, napaka-marespeto ni Alden Richards para makihalo o makisawsaw at maki-join dyan. Hindi po talaga. Sunod-sunod na panayam po yan sa press con ng pelikulang Yeah, Family of Two. Nila ni Sharon Cuneta. Pero wala po talagang nakuhang sagot ang aking mga kasamahang manunulat tungkol sa tanong kung anong masasabi niya tungkol sa paghiwalay ng Katniel. Wala po talaga at hindi po ganong klase ng tao. Si Alden Richards, may sarili po siyang karera. Tama po, hindi niya kailangan mga kababayan na manligaw kung kani-kanino para lamang po masuportahan yung kanyang karera. Kasi unang-una talaga, kung tutusin po, bonus na lang na naging top hits yung kanilang movie nitong si Catherine Bernardo sa publiko mga kababayan. Bonus na lamang po yun kung tutusin, pero talaga, etong si Alden Richard, kung makikita po natin, hindi po yan basta-basta nagpapa-involve sa mga relationship. Laging ang focus niyan,
Trabaho lang yan. At yan kapag ka in-interview ng mga press, ng mga media, hindi po yan basta nagbibitaw ng mga salita. Napakaingat po niyan sa pagbibitaw ng kanyang mga pahayag. Kaya hindi po talaga pwedeng pagtakhan at pagsilosan yan si Alden. Kasi kung meron man na gustong gusto yang si Alden, which is yun yung magtrabaho. Para sa akin siguro yung mahal ni Alden, yung first love ni Alden, hanggang ngayon mahal na mahal niya, walang iba kung hindi yung trabaho. Hindi po niya kailangang makisukob doon Tama. sa hiwalayan ng Katniel. Alden Richards po siya. Kahit wala ang kahit sino, bagaman hindi niya ipinagmamalaki, hindi po natin siya mahuhuli. Tama. Na nakikisuyo diyan sa mga ganyan, di ba? At saka kasi kaya naglaba ka rito, di ba? Sa social media, laging nakadikit na ngayon ang pangalan ni Alden kay Catherine. Kaya ito siguro gumawa na sila ng ganito. Talaga nga naman, akala nila mabebenta sila sa ganitong fake news. Kasi nga, di ba naman, hawak kasi nila ang pinakamatinding record ng Hello, Love, Goodbye. Tama po, tama. Tambal po sila talaga sa isang pelikula. Sa kasaysayan po ng pelikulang Pilipino, sila po talaga ang may hawak ng corona. Pero hindi po sinasadya ni Alden na makijoin dito sa kaguluhan na ito. Hindi po talaga. Wala talaga siyang sinasabi. Marespeto po si Alden Richards. Kasi di ba mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung ako tatanungin nyo talaga, dun sa usapin kasi na issue ng part 2 ng Hello, Love, Goodbye, doon sang-ayon ako. Talagang sinusuportahan natin na itong si Alden Richard at saka po itong si Catherine kasi talaga kung tutusin, may chemistry itong dalawa eh. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, yung magpapaligaw itong si Catherine sa panahon ngayon, agad-agaran, malabo po. Kasi unang-una sariwa pa nga yung nangyari sa kanila nitong si Daniel Padilla. Bagamat ilang buwan na yung nakalipas at nga ngayon lamang pumutok, sariwa pa rin po yan para sa akin mga kababayan. At ngayon, dito kay Alden Richard naman, ako kung tutusin talaga, super sang-ayon ako dito sa kanya. Kasi unang-una, work hard po yan. Trabaho lang. Etong si Alden at wala po yung pakialam sa mga relationship. Hindi po yan yung makikita ninyong babae yung priority kung hindi trabaho lang talaga. Diba? So ngayon, doon naman sa usaping liligawan ni Alden, etong si Catherine, napakalabo niyan. Kasi unang-una, alam naman natin na nire-respeto nitong si Alden Richard etong hiwalayang Daniel Padilla at saka Catherine Bernardo. Hindi po yan basta-basta papasok at sasabihin na break na naman kayo ni Daniel, tayo na lang. Hindi po yan ganun mga kababayan. Hindi po ganyan yung pagkakakilala natin dito kay Alden Richard. Si Alden Richard po ay marespetong tao at hindi po yan basta-basta nang hihimasok sa kung ano-ano mang mga usapin. Ano po kaya para sa akin yung binasa natin kanina, isang malaking fake news po yon. Pero biruin ninyo mga kababayan, fake news nga yung inilabas na yon, pero ang daming nagre-react. Nasa 60,000 mahigit yung nag-react, parang katulad nung kay Joshua Garcia. Diba? Ganun po katindi mga kababayan yung mga nagpapakalat ng fake news po. Kaya kung ako sa inyo, piliin nyo po rin yung pinapanood po ninyo. Dahil unang-una, marami na po talagang nagkalat ngayon na fake news at naglipa na. Lalo na pagdating po sa hiwalayang Katniel, lalo na pagdating po sa pangalang pagkakasangkot ng pangalan na Joshua Garcia, nitong sina Alden Richard, mag-iingat po tayo dyan. Ano po, kapag ka nakakita po kayo ng ganyan, either na isend nyo po sa akin or antabayanan nyo na lamang po yung mga live na ginagawa po ni Nanay Christopher Min sa Christopher Minute, dahil sila lamang po yung columnist na nakikita natin na nagsasabi ng totoo pagdating po sa showbiz balita. Ano po? So kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa kumakalat na fake news na kung saan mga kababayan nililigawan daw po or officialing nagpahayag itong si Alden Richard na nililigawan niya etong si Catherine Bernardo, nakalauna na fake news pala. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo dyan. Pero para sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, pagdating po sa kanilang mga movie, napakagandang magkatambal nitong si Alden Richard at saka po nitong si Catherine Bernardo. Bagay na bagay po sila.
mga kababayan, dahil unang-una kita naman po natin yung chemistry po nila at mabilis pong sinuportahan yan ng sambayan ng Pilipino. So kayo po mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po sa mga tinalakay nating issue ngayon? Naniniwala ba kayo mga kababayan na yung matinding banat ni Vice Ganda ay patungkol po dito sa hiwalayang Katniel mga kababayan, at yung patama niya ay patama niya dito kay Daniel Padilla? So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo, at naniniwala ba kayo mga kababayan na pagdating po sa larangan ng pagtatambal sa pelikula ay bagay po itong si Catherine Bernardo at saka po itong si Alden Richard? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi ninyo hingil dito sa mga tinalakay nating issue. At bago po tayo pansamantala maghiwa-hiwalay, inayos ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nagaganap po dito sa ating bansa. At bago po tayo tuluyang magpaalam mga kababayan, pansamantala ay nais ko lamang pong magpasalamat sa isang katulad mo na hindi nakakalimutan na i-like po ito pong ating video, at nais ko ding magpasalamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi nakakalimutan mag-iwan ng iyong komento dito sa ating comment section mga kababayan. At maraming salamat sa walang sabang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Ingat ka palagi. God bless sa iyo kapatid. Maraming salamat. Thank you po.